Napapikit na lang si JC pagkalabas ni Hadriana. Ngunit mabilis din nagmulat ng mga mata nang lumitaw ang imahe nito habang suot ang skirt na hanggang taas ng tuhod lang. Matangkad na babae ito. May mga mahahabang hita na tila kay sarap itaas habang iba talaga epekto ni Hadriana sa kanya. Pero alam niyang hindi pwede. Napabugas siya ng hangin. Marami siyang trabaho kaya kailangan niya mag-focus. Nagpakabisi siya upang mawala sa isipan ang sekretary na tila hindi na siya pinatahimik. Nagulat na lamang siya nang biglang bumukas ang pinto ng opisina niya at isa-isang nagsipasukan ang mga saltik niyang kaibigan at pinsan. Sinamaan niya ng tingin ng mga to. "What are you doing here?" Bulyaw niya sa mga ito. Imbis na sagutin siya, ay kanya-kanyang upo ang mga ito. May mga dala rin ng mga ito na plastic na hinala niya ay pagkain. Sino na naman kaya magbabayad nito? "Don't worry, cuz. It's my treat. Kaya wag mo nang bigyan ng masamang tingin ng kawawang mga pagkain." Mukhang nabasa ni Kevin ang mga nasa isip niya. Nagdududa niya itong tiningnan. "Treat? Really? Kailan ka pa naging galante?" Sarkastiko niyang tanong dito. Nagkibit balikat lamang ito. Muling bumukas ang pinto at iniluwal noon si Vince. Doon niya lang napagtanto na wala ito. "Good day, my favorite cousin!" Masaya nitong bati. "Mukhang nakadilig ka kaya abot tenga ang ngiti mo ah." Biro niya rito. Narinig niyang tumawa ito. "At least ako nakadilig. Ikaw, mukhang sobrang stuck na yan. Palabasin din pag may time." Binato niya ito ng hawak na ballpen. "Fuck you!" Mura niya rito na ikinatawa ng mga kasama. Nakarinig sila ng pagkatok. Nang ma-realize na baka ang secretary ay mabilis siyang tumayo. Ayaw niyang makita ng mga ito si Hadriana sa ayos nito. Pero huli na siya dahil nabuksan na ito ni Vince. Shit! Mahina niyang mura. Lahat sila ay napadako ang tingin rito. Kita niya ang reaksyon ng mga kasama. "Ayos lang kayo, Vince? Ito na yung pinakuha mong plate and spoon." Lumapit ito sa may lamesa at inilapag ang mga dala. Bumaling ito sa kanya. "Mr. Fonteverde, I will also take my lunch." Bago pa siya makasagot ay naunahan na siya ni Kevin. "You can eat with us, Adriana. Binilhan kita ng favorite mo." Nakangiti nitong wika at binuksan pa ang isang plastic. Nakita niyang kumislap ang mga mata ni Adriana. "You can eat that at the pantry." Utos niya rito. Tumango lamang ito. "Hayaan mo siyang kumain mag-isa sa pantry? So harsh, cuz!" Wika ni Vince na inakbayan pa si Adriana. Napataas tuloy ang isang kilay niya. "Adriana, you can join us here. The more the merrier, right?" Aya ni Kevin dito at isinenyas pang umupo sa tabi nito. Tumingin si Adriana sa kanya na tila humihingi ng permission. Wala naman siyang magawa pero hindi niya hayaang magtabi ito at si Kevin, kaya mabilis siyang lumapit sa mga ito. "Sure, let's eat together. After all, you are our friend." Nakangiti niyang wika rito bago umupo sa tabi ni Kevin. Nakita niya ang pagsimangot ng pinsan. Nginisihan niya lang ito. "Sit here, Adriana." Tinapik niya ang tabi niya para sabihin na doon ito maupo. Nakita niya ang pag-alangan nito. Oo nga pala, nakaskirt ito. Masisilipan ito kapag umupo. Mabilis siyang tumayo. "Doon ka nalang sa table ko kumain." Kinuha niya ang pagkain na para rito at hinila na ito sa kanyang table. Siya na rin na nag-ayos ng mga kalat niya sa lamesa. Pagkatapos maayos ay inalalayan niya itong maupo sa swivel chair niya. "Yan, kumain ka na. Minsan lang manglibre si Kevin kaya sulitin natin." Kinindatan niya pa ito bago nakisali sa mga kasama niya para kumain. Nakita niyang natameme ang mga kasama. Siguro dahil sa ginawa niya. "Kumain na tayo. Masarap pag libre. Thanks, bro." Nginisihan niya pa si Kevin. Tila biglang may 10 kabayo ang nag-uunahan sa dibdib niya sa bilis ng tibok ng puso ni Hadriana nang kindatan siya ni JC. Gusto niyang magtitili sa kilig, pero alam niyang hindi pwede. Napabuntong hininga na lang siya bago nagsimulang kumain. Natutuwa siya sa atensyong binibigay ng mga ito. Sa pagkakaibigan, pasimple niyang sinulyapan si JC na maganang kumakain habang nakikipagbiruan sa mga kaibigan at pinsan. Mabilis niyang binawi ang tingin nang lumingon ito sa gawin niya. "Adriana, if you want anything, just say it." Narinig niyang wika ni Kevin. Napalingon siya rito.
Thank you sa treat, Kevin. Nakatipid ako. Biro niya rito na sinabayan niya pa ng pagtawa. Kahit araw-araw at kung gusto mo ay kahit hanggang dinner. Pagsakay nito sa sinabi niya. Napangiti tuloy siya lalo. By the way, you really look so gorgeous wearing that uniform. Mas bagay naman pala sa'yo yan eh. Mukha ka na tuloy babae. Hindi niya alam kung nang aasar ito o ano. Nginitian niya na lamang ito. Nagpatuloy sila sa pagkain. Sabay-sabay rin silang natapos. Inililigpit niya na ang pinagkainan ng may umagaw nito sa kanya. Pagtingin niya ay si JC ito. Ako na, stay there, maaga pa naman. Kinuha na nito ang pinagkainan niya. Nahihiyaman ay umupo siya dahil nanlalambot ang mga tuhod niya. Bakit kailangan siya tratuhin nito ng ganito? Yung simpleng gesture na nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Yung pagiging sweet nito na hindi halata. Putik naman. Paano ako hindi mafo-fall? Marupok pa man din ako. Adriana, can I invite you to dinner? Nabalik siya sa sarili nang marinig ang tinig ni Kevin. Bumaling siya rito at nakatingin din ito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Is it a date? Yun ang lumabas sa bibig niya. Ngumiti ito na mas lalong nagpalitaw sa kagwapuhang taglay nito. She can't deny that he has also his own definition of being handsome. If that's what you wanna call it, then it is. Nakangiti pa rin itong tugon. Magsasalita na sana siya nang maunahan siya ni JC. She can't go. We have a dinner meeting and I need her to be there. Singit ni JC. Napalingon tuloy siya rito, nakalalabas lang ng banyo. Nagtatanong ang kanyang mga mata na tila nauunawaan ito. It's an urgent meeting. Tinawagan ako kanina. Nakalimutan ko lang sabihin. Pahayag nito. Napatango na lamang siya. Pero nakita niya ang nanunuksong tingin ng mga kasama nila. Well, pwede naman on another day. Pilit pa rin ni Kevin. Hindi niya alam kung ano ba trip nito sa buhay. Sinagot na niya to. We'll see then. Nagdesisyon na siyang tumayo at lumabas dahil parang hindi na siya makahinga ng maayos. Adriana, stay here for a while. Maaga pa. Kwentuhan muna tayo. O kaya may pick-up line ako para sa'yo. Excited pang wika ni Dominic. Binigyan niya ito ng malamig na tingin. Pick-up lines? Baliw yata talaga ito. Come here, Adriana. Sit here at pakinggan natin ang kabaliwan ni Dominic. Mahirap kapag hindi na pagbibigyan yan. Nagwawala. Wika ni Vince sa kanya. Napatingin tuloy siya kay Dominic. Totoo yun, Adriana. Sakit ko na yata yun eh. Kaya kung ayaw mong magwala ako rito, magstay ka na. Please. Nagpuppy eyes pa to. Napatawa tuloy siya. Nakakatuwa talaga ang mga to. Mga tinaguri ang seryoso sa kanya-kanyang field pero may nakatago palang kabaliwan. Nagdesisyon siyang magstay muna. Total maaga pa naman talaga. Ang bakanting pwesto lang ay sa tabi ni Kevin. Uupo na sana siya rito nang biglang may humila sa kanyang kamay. Bumalik ka dun sa upuan ko. Maotoridad na utos ni JC. Inirapan niya to bago naglakad papunta sa swivel chair nito. Tumikhim pa si Dominic bago nagsalita. Adriana, ano bang klaseng ballpen ka? Umpisa nito. Nakitingin lamang siya rito. Hinihintay ang susunod nitong sasabihin. Bakit di kita mabura sa puso't isip ko? Napangiti siya sa unang banat nito. Pati na rin ang tatlo. Puwera kay JC na nakasimangot. KJ talagang siraulo. Ako rin, meron. Singit ni Kenneth. Adriana, ang pagkain ay nilikha para kainin. Ang pera, nilikha para ipambili. Sana, ikaw nilikha para sa akin. Lumabak ang pagkakangiti niya. Aaminin niya, may dating yun sa kanya. Kinilig ang pudayday niya. Ay, este ang puso niya. Para kayong sira. Ano kayo, teenagers? Angal ni JC. Napaka-KJ talaga kahit kailan. Isa pa sa akin, Adriana. Hirit ulit ni Dominic na tila nag-e-enjoy. Di ka ba? Bakit? Sagot niya. Makikisakay na siya sa trip ng mga ito. Ikaw kasi ang tinitibok ng puso ko. Kinikilig pa nitong wika. Napapailing na lang siya sa kalokohan ng mga ito. Habang ang mga kasama ay natatawa. Puwera syempre sa boss niya. Ako, meron pa. Singit ulit ni Kenneth. Mukhang marami ang mga baon nito ah. Adriana, may lahi ka bang keyboard?
Bakit? Type kasi kita. Nagtakip pa ng unan sa mukha si Kenneth na tila kilig na kilig. Natatawa siya sa kalokohan ng mga ito. Ako naman, napalingon siya sa nagsalita. Si Kevin na matiim na nakatingin sa kanya. Hadriana, geometry ba ang favorite subject mo? Napalunok muna siya bago nakasagot. Bakit? Ewan niya bakit nauutal siya. Kasi kahit anong angle, ang ganda mo. Seryoso nitong sabi habang nakatitig sa kanya. Hindi siya nakapagsalita pero alam niyang namumula na ang kanyang pisngi. Hadriana, summer ka ba? Patuloy ni Kevin. Bakit? Buti na lang nakasagot pa siya ng maayos kahit naiilang na siya sa mga tingin nito. Ang hot-hot mo kasi. Kinindatan pa siya nito na ikinalaki ng mga mata niya. Boom! Boom! Sabay na sigaw ni Kenneth at Dominic. Nakita niyang tumayo si JC. Magsilayas na nga kayo. Oras na. Layas! Bulyaw nito. Para talagang tanga. Kanina okay. Ngayon galit na naman. Lumapit ito sa kinaroroonan niya. Kaya mabilis siyang tumayo. Narinig niya pa rin ang paghalakhak ng mga kasama nila. Na tila wala lang ang pagbulyaw ni JC. Tumayo siya sa gilid ng lamesa para bigyan nito ng daan. Adriana, may pick-up line ka ba kay Juan Carlos? Kahit isa lang. Tinig ni Vince. Napatingin siya kay JC at matiim rin itong nakatingin sa kanya. Meron, syempre. Narinig niyang naghiyawan ng mga ito habang si JC ay nanatiling nakatingin sa kanya. Huminga muna siya ng malalim. Hindi na ako gagamit ng Google. Kasi nang makilala kita, the search is over. Kinindatan niya ito bago tumalikod rito. Kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Oh, wala kayo sa pick-up lines ko, no? Panis pala kayo eh. Biro niya sa mga kasama upang mawala ang tensyon. Naiiling na lang siya nang biglang parang bulating binudburan ng asin sina Kenneth at Dominic na kinikilig. Grabe! Sana all! The search is over! Sambit ni Dominic na niyakap pa ang unan. Parang mga tanga. Naglakad siya sa pwestong inalisan ni JC. Binalingan niya si JC na nakasunod ang tingin sa kanya habang nakakunot ang noo. Boss, wait lang ah. Chill ka lang dyan at may gusto lang akong itanong. Maingat siyang umupo sa gitna ni Vince at Kevin. Pansin niya ang pasimpleng paghagod ni Kevin sa kanyang mga hita. May pagkamanyak to ah. Tumikhim muna siya para mawala ang bara sa lalamunan niya dahil sa kalokohang naiisip. Matanong ko lang, anong size ba ang magpapatirik sa mata ng babae? Painosente niyang tanong, pero sa kaloob-looban niya ay gusto na niyang magpalamon sa lupa. Narinig niyang napasinghap ang mga ito kasabay ng malakas na sigaw ni JC. What the, Hadriana? Umalingaw-ngaw ang lakas ng boses nito sa buong opisina. Napangiwi tuloy siya. Inosente niya itong tiningnan. Ano ba problema mo? Nagtatanong lang ako ah. Pinatigas niya pa ang kanyang boses. Ano nga kasi? Ano ba kasi ang available na size meron? O kaya ano ba size ng inyo? Pangungulit niya sa mga ito. Nakita niyang napahawak sina Kenneth at Dominic sa mga junior nito habang si Vince at Kevin ay tahimik na nakatingin sa kanya. Si JC naman ay kitang-kita ang pagkadisgusto sa mukha nito. Ang damot-damot nyo naman. Akala ko ba friends na tayo? Bakit di nyo man lang ako masagot? Siguro maliliit yung mga junior nyo kaya wala kayong masagot. Kanya-kanyang mura ang narinig niya sa mga bibig ng mga ito. Maging si Kevin at si Vince. Gusto niya nang humagalpak ng tawa sa nakikitang reaksyon sa mga mukha ng mga ito. Gusto mo bang mag-gang rape, Hadriana? Bigla siyang nakaramdam ng kilabot nang dumampi ang mainit na hininga ni Kevin sa batok niya dahil bumulong ito sa kanya. Pero alam niyang rinig ng mga kasama. Natulos siya sa kinauupuan. Mukhang napasobra ang bibig niya. Kevin, stay away from her! Malakas na sigaw ni JC ang nagpabalik sa kanyang sarili. Bago pa siya makapag-react ay hinila na siya nito. Hadriana, watch your mouth! Mga lalaki ang nasa harapan mo! Wag na wag kang makikipagbiruan sa iba ng ganyan dahil baka patusin ka nila. Frustration showed on his face. Ngayon, kung talagang gusto mo makita,
Let me show you mine and tell me if you like it. Nakangisi na nitong Saad. Nanlalaki ang mga mata niyang tiningnan nito. Anong oras na? Marami pa akong gagawin. Mauna na ka sa inyo. Bye! Mabilis niyang binawi ang kamay na hawak ni JC at lumabas. Halos 3 araw na ang lumipas simula nang makita ni JC si Hadriana. Yun ang araw na ininsulto niya ang kanilang junior. Naiiling siya sa tuwing maaalala yun. Willing na sana siyang ipakita rito, kaso tinakbuhan siya. Takot din pala. Nagkaroon kasi siya ng biglaang out-of-town conference, kaya 3 days siyang nawala. Aaminin niyang namimiss niya si Hadriana. Ang napakagandang mukha nito. Kaya ito, imbis sa bahay na siya dumiretso, ay sa opisina siya nagpahatid. Lunchtime, kaya sigurado siyang nasa kantin ngayon si Hadriana. Nang makarating ay mabilis siyang nagtungo sa kanyang opisina. Pagkarating niya sa palapag ay didiretso na sana siya sa kanyang opisina nang makaramdam siya ng uhaw, kaya dumiretso siya sa pantry. Pagkabukas niya ng pinto ay nakita niyang mahimbing na natutulog si Hadriana. Nasasabik siyang nilapitan nito ng dahan-dahan at hindi gumagawa ng ingay. Nang makalapit siya ay malaya niyang napagmasdan ang napakagandang mukha nito. Kung titingnan mo talaga, ay walang bakas ng pagka-lesbian dito. Humila siya ng isang upuan para umupo sa tabi nito. Kahit ang pag-inom ay nakalimutan na niya. Kusang tumaas ang kanang kamay niya upang alisin ang ilang hibla ng buhok nito na humaharang sa muka. Ngayon niya lang napansin na nakalugay ito. Shit! My junior wants to say hello! Pwede ka bang maging babae? Pwede pa bang magbago yan? Kaya mo ba siyang saluhin kung sakaling maging babae siya? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Napabuntong hininga siya. He knows the answer. At natatakot siya. Dahan-dahan itong nagmulat ng mga mata at huli na para mabawi pa ang tingin niya rito dahil huling-huli siya nitong nakatitig sa kanya. Mas ikinagulat niya nang ngumiti ito. I missed you, JC. Inangat nito ang ulo. Pero magkahinang pa rin ang kanilang mga mata. Nakatulala pa rin siya rito dahil sa sinabi nito. Na-miss siya nito? Pero mas may ikinagulat pa siya dahil hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya at idinampi nito ang labi sa kanyang mga labi. Nanlalaki ang mga mata niya. Hindi siya agad nakakilos o hindi niya alam ang gagawin. Bago pa man siya makagalaw ay inilayo na nito ang mga labi sa kanya. Nagpoprotesta ang isip niya. Yumuko ito at kinagat ang pang-ibabang labi na tila nahiya sa ginawa nito. She's so sexy! Dahil sa ginawa nito ay hindi na niya napigilan ang sarili. Dala na rin siguro ng pagkamiss niya rito. Hinawakan niya magkabilang pisngi nito at iniharap niya ito sa kanya. Kitang-kita niya ang pagkalito sa mga mata nito. Nang makita niyang umawang ang bibig nito ay mabilis niya itong nilamukos ng halik. Naramdaman niya ang pagpulupot ng mga braso nito sa kanyang leeg na mas lalong nagpasabik sa kanya. Ginalugad niya ang kasulok-sulukan ng bibig nito. Mas lalo pa siyang ginanahan ng gumanti rin nito ng halik. Inilipat niya ang isang kamay sa batok nito upang mas idiin pa ito sa kanya, habang ang isang kamay niya ay humawak sa bewang nito at hinapit dahilan para maglapit ang katawan nila. Napilitan silang magbitaw ng kapusinsilan ng hangin. Kapwa sila hinihingal. Kita niya ang pagdaloy ng iba't ibang emosyon sa mga mata nito. Pero wala na siya sa tamang pag-iisip. Wala siyang maayos na tulog kagabi. At ito pa. I can't do it because I have my period. Mahina nitong tugon. Napatanga naman siya sa sinabi nito. So, that's the reason? Pero kung wala ito, hahayaan itong angkinin niya? Sa ngayon, hahayaan niya muna ito. Mas may dapat siyang asikasuhin. Fix yourself. Mahina pero madiin niyang utos. Lumapit siya rito at mabilis itong ginawaran ng halik. Pero kusa siyang kumalas bago pa lumalim ang halikan nila. Bumulong siya rito. I will punish you for making me this hard, baby. Tuluyan na niya itong iniwan, pero inilak niya muna ang pintuan upang walang makapasok.